Rumaragas pagpalap sa kilap. Sa ating pangaraw-araw ng talata, tayo ngayon ay nasa Exodus Kapitulo 40 sa versikulo 34 hanggang 38. Nang mayari ang tabernakulo, nabalot ito ng ulap at napuspos ng kaningningan ni Yahweh. Hindi makapasok si Moses pagkat nanatili sa loob ang ulap at napuspos nga ito ng kaluwalhatian ni Yahweh. Sa paglalakbay ng mga Israelita, nagpapatuloy lamang sila tuwing tataas ang ulap mula sa tabernakulo. Kapag hindi tumaas ang ulap, hindi sila nagpapatuloy hanggang hindi tumataas ang ulap, hindi sila lumalakad. Kung araw ang ulap ng kapangyarihan ng Yahweh ay nasa tapat ng tabernakulo. Kung gabi naman ang haliging apoy, ito'y nasa isang lugar na kitang-kita ng mga Israelita at siya nilang tanglaw sa kanilang paglalakbay. So, ang passage na ito ay tungkol sa physical manifestation ng presence ni Lord. So, noong unang panahon, so consistent kasi talaga si Lord na yun nga, haliging ulap sa araw at haliging apoy naman sa gabi. At kahit dito sa Tent of the Tabernacle, so ayun, yung ulap present pa rin at yung apoy present pa rin. So ganun si Lord, consistent. Ngayon ang tanong, since nasa New Testament na era na tayo, nasa New World na tayo, pwede pa rin ba nating maranasan yung ganong presensya ni Lord? So, totoo na dahil nasa New World na tayo, hindi na natin nakikita yung haliging apoy or yung haliging ulap. So, pero, nararanasin pa rin natin yung presensya ni Lord sa kalagitnaan natin. And actually, kahit sa human history na meron ang mundo, mayroon palaging mga tinatawag na divine intervention. So, yung mga divine intervention na yun ay ebidensya ng presensya ng Diyos. At kahit sa panahon natin ngayon, visible pa rin yung mga divine intervention na yan. So, totoo, hindi natin nakikita yung haliging ulap, haliging apoy, pero yung presence niya andyan pa rin.